tapang dyan siguro. Kasi wala namang kakapitan na eh. Eh kita nyo, basag na basag siya dito kay Makagago. Ang pinakabobong tao sa mundo ng accomplishment niya daw. Secret. So, accomplishment po natin, ang Korte Suprema, yung Pasay. Ito yung Pasay. Ayan. Baka sabihin nyo ay joke only. Ayan o. Pasay. Kung saan pinakita nito ang kanyang kaso sa Pasay na estafa, mga kahombre ko, huwag niyong kakalimutan. Gonggong, wala akong pending na kasong estapa. Gonggong ka talaga. Ay nako, apakagonggong mo. Wala akong pending na kasong estapa at wala akong kasong estapa. Gonggong. Akala ko ba wala ka naging kasong estafa, ha? Tapos, ipinakita mo pa dito at very proud ka pa na ikaw ay nawarantan at nilagyan ka ng presently at large? Wala akong pending na kasong estapa at wala akong kasong estapa. Grabe mga kahombre ko, sa mundo ho pala ni Norman Gusgusin, kapag ikaw ay super kriminal, mga kahombre ko, ikaw yung sikat, ikaw yung pinakaastig sa lahat. Alam mga kahombre ko, iba ho talaga ang utak nito mga kahombre ko. Like, the more criminal you are, the bigger chances na mananalo ka ng medalya sa kanyang mundo, mga kahombre ko. So, Bravo accomplishment yun, ang dami mong inatupag na kaso. Wala kang abogado, ikaw mismo naglalakad. Diba? Last na to, si Ate Michelle, Epel Plem ang ma-play camera. Nako. Accomplishment na pala ngayon yun, yung maraming kaso. So, para ho sa mga kriminal, so kayo ho ay pumunta na lang sa mundo ni Gusgusin, mga kahombre ko. Kasi ayos yan. Diyan, tanggap na tanggap niya kasi the more na mabibigat ang mga kaso mo, the more na ikaw ay sinasamba sa mundo niya. Maaari na na ngayon ako'y medyo na. So, maaaring tumakbo ulit ako at subukan natin na baka magbago ang Pilipinas. Tarantado ka ba? Anong tatakbo ka, ha? Huwag ka nang tumakbo. Magbabago ang Pilipinas, magiging hinayupak lahat ng Pilipino kapag nanalo ka. Ano naman ang mga bill na magagawa mo dito, Aber? Ha? Siguro kung ako ikaw, no? Sige, ilalagay ko sa position, kunwari ako ikaw. Nanalo ako bilang senador. Ano ba yung kauna-unahang bill na gagawin ko? Anti-truth law. Yan, gagawin ko yan mga kahombre ko bilang ako si Norman Gusgusin. Anti-truth law. In short, sa mundong ito, sa Pilipinas, bawal kang magsabi ng katotohanan. Anti-truth law. Isa ho yan, di ba? And syempre mga kahombre ko, anti-criminal law. In short, ang mga kriminal ay hindi mo pwedeng tawaging kriminal. At anti-warrant of arrest law. Kasi na-offend ako masyado sa salitang warrant of arrest na yan. Ayaw ko yan marinig yung warrant of arrest na yan. Patatanggal ko yung warrant of arrest. Ayaw ko yan. At anti-bail law. Dahil sa mundo ko, ang mga kriminal ay yung mga inosente. At yung mga inosente, yung mga kriminal, aba mga kahombre ko, ang gagawin ko dyan, yung mga inosenteng kriminal, ha, ay hindi ho magbe-bail. Hindi ko ho yan lalagyan ng bail. Kasi tanga talaga ako. Alam niyo yan mga kahombre ko. Basta wala yan. Lahat ng mga bagay, no, na hindi ko gusto sa mundong ito, sa Pilipinas, ay hindi mangyayari. Pero lahat ho, ng gusto ko, at yun lang gusto ko, yun lang ang gagawan ko ng bill. Lalong-lalo na mga kahombre ko, isa pa, anti-Makagago law. Ayun talaga yung kinatatakutan mo di ba? Bawal si Makagago sa Pilipinas. Kaso Norman Gusgusin, hindi mangyayari yan. In fact, kapag lalaban kang senador, malamang lalaban din ako. Alam mo kung bakit? Para lang tarantaduhin ka.
Gusto ko lang na mapakita sa mga tao na mas mataas ang makukuha kong boto sa iyo. Hanggang sa buhay mong politisyan, hahabulin kita at Hindi ko ito naabutan eh. Hanggang dito, hindi ko napanood ito eh. Kita mo yun, no? Hanggang sa pagkandidatong senador eh, pupuntahan ni makagago si Kulaong. Alam niyo po yung yung pangarap talaga nito maging senador kasi alam niya may budget ang senador eh. Yun ang gusto niyang makuha. Yun ang gusto niya na mapakinabangan yung pork barrel daw ng mga senador. Kinukwento niya sa akin yun eh. Ngayon, etong mga sinabi ni ni Makagago ng mga batas na pwedeng gawin ni Kulaong, totoo eh. Diba? Anti-Norman Mangusin law. Pwede pa yun. Ano yun? Anong batas yun? O, yung bawal siya tawaging Norman Mangusin. Dapat Francis Leo Marcos lang. Anti-Kulaong law. Bawal siyang tawaging Kulaong. Dapat Francis Leo Marcos lang. Tapos ito pa matindi. Kapag si Kulaong naging senador, magpapabidyoke siya para sa mga pipe. Langya ka. Live pa yun. Ano gagamitin nilang mic? Dapat yung maganda na yung mic. Ay sige Kuya James Khan. Ayan. Thank you. Salamat po. More nights mga lord. Sa reply na lang ako nood pagising ko maya morning, more nights again. Salamat James Khan. Tawa ko kasi mamigay ng salamin sa mga bulag. May request na mamigay din ng sapatos sa walang pa. Di lubusin na. Bigyan ng karaoke mga pipe. At Grace Burton, nag-live kahapon yung si Monica at yung asawa niya. Sabi nila, bakit daw si MG sinisiraan yung tao na tumutulong? Ilong niya parang ubos na kumakain ng baby tapos di naman makakain at na durog. Miss Bulabog, hello po. Si MG talagang malaking bangungot ni Kulaong. Tama. Hanggang pagkandidatong senador, susundan eh, no? Mas lalong yayabang yan kung nasa kanya pa si Bernard. Ayun, sabi ni Ate Pink Butterfly. Master Lay Kim, aso na lang Kulaong, Scooby-Doo na sila. May mystery machine. Hahaha, dun nakatira. Yun. Okay, lubos-lubosin na dapat ni I. Norman. Mamigay na din ng karaoke machine sa mga pipe. Alam mong totoo yung binabato kay Kulaong kapag nagagalit siya. Oo, totoo nga. Okay, Fritz Wilan, tumakbo ka na Norman, tapos huwag ka na bumalik. Nako, nabulunan ako ng popcorn at Bergie, pasaway ka rin eh. Okay, Golden Takuren, nukno ka na sinungaling, hindi tatalabang Pinocchio syndrome sa kanya. Imbes na hahaba ilong, lalong dumadapa na animoy sundalo. Para kang lugar sa Ilocos, Sarat, Ilocos. Ibabalik din ni Kulaong, bawal ang wangwang. Oo nga, no. Bigyan ng AirPods, mga bingi. Ay, sige, salamat, Axel, Pink Butterfly, magbibigay pa ng kabaong sa mga buhay pa. At buy one, take one pa. Ano ba yung sasabihin ko? Meron ako sasabihin dito eh. Okay. Kunwari ako ikaw. The more na mabibigat ang mga kaso mo, the more na ikaw ay sinasamba sa mundo niya. Sa lahat. Alam mga kahombre ko, iba ho talaga ang utak nito mga kahombre ko. Like, the more criminal you are, Dahil Ayan, yan yung yung gusto ko sabihin yung kanina, yung tungkol dun sa yung convicted siya, 'di ba? Tapos pinagyayabang niya yung kanyang achievement bilang isang criminal na convicted, 'di ba? Diyos ko, meron bang taong gano'n na ipagyayabang mo, tinapos mo yung lakad mo doon sa Supreme Court kasi nag-bail nagbayad ka ng penalty dahil guilty ka sa indirect contempt. Tapos meron kang kasong estapa, meron kang kasong libel, 'di ba? Meron kang kasong human trafficking. Ayun. Yun pala yung sasabihin ko, gagawing legal na ni Kulaong yung human trafficking. 'Di ba? Kasi yun yung kaso niya eh. Di para pag naging senador siya, gagawin niyang legal ang human trafficking para mawala na yung kaso sa kanya. Yun pala yung gusto ko sabihin. Bago ka, ano pa sinabi mo? Nasa likod mo lang ako. nasa likod mo ko. If you have my back, then
I have you too. Ikaw pa ba naman? Pababayaan ba naman kitang matahimik? Siyempre hindi. Si MJ, nagsimula pa yan nung pandemic. Lihim na tinitira niya ako niyan. Nung pagkalaya ko, tumigil nga yung Food Genius eh. Pero paglaya ako, binanatan ako. Tapos binanatan pa ako ng June, July, something gano'n. 2024, 2025. Lumaya kasi ako almost January of 2024. So, nung paglaya ko, walang bumato sa akin. Yung Food Genius, tumahimik yan. Nung binanatan ako ni MG in the middle of 2024, doon nagsimula na naman yung mga Food Genius na yan. Yes. So, inamin na siya ang leader. Yung Food Genius group na yan, actually, wala naman yan. Nagsimula lang yan ngayon. Nung panahon niya, sabay-sabay sila eh. 2020, binanatan ako ni Makagago. 2020. So si Makagago, pinira ako yan 6 years ago na. Yung Food Genius Group, wala naman, bago lang. Binanatan kasi ko ni Makagago nung paglaya ko. 2023. Doon lang nagkaroon uli ng push yung Food Genius nung after kong lumaya. Actually, tumigil nga yan eh. Hindi naman niya nagpa-vlog eh. Pero yung according dito sa nakuha namin information, si Makagago ang nag-unite sa lahat na yan, Food Genius Group na yan. So si Makagago ang leader nila. Ngayon, ang tawag dyan, cyber criminals ng MGFG Group. Yan. Yan. Una, sabi mo, 2024. Nung binanatan ako ni MG in the middle of 2024, Ngayon, 2023. binanatan kasi ko ni Makagago nung paglaya ko, 2023. Baka mamaya sabi mo noong 1990 tinitira na kita. Ano ba yan? Ano ba nangyayari sa buhay mo? Huwag mo kalimutan na ako'y naging follower mo rin. Sa totoo lang, ang dami nagtatanong, MG, ano ba talaga, ano sa tingin mo ang pangyayari na to? Sa tingin mo ba, ano ang nabudol ka ba ni FLM? Tinarantado ka ni FLM? Napaniwala ka ni FLM? Mga kahombre ko, at the end of the day, you know, ang sagot ko lang dyan is this. Mas maganda na sabihin natin na budol niya ako. Sabihin na natin na influensyahan niya ako. Sabihin natin na napaniwala niya ako. Pero ang pinakamahalaga dito, mga kahombre ko, ay na-influensyahan niya ako sa magandang bagay. At least, kahit na sabihin natin na gumaya lang ako sa kanya, ginaya ko lang yung challenge na, in-accept ko lang yung challenge na, but at the end of the day, tumulong din ako. At the end of the day, napilit niya, nabudol niya akong gawin ang pinakamalaki na itulong ko sa karir ko. Because at the minute, sa San Pablo City, Laguna lang ako tumutulong. I've never done things like this na dito na ako sa Manila tumutulong. I've never done that. That's what's up. I know he's coming out. I definitely know he's coming out. And he's coming out at ang mga haters ni FLM will feel very, very sorry for this. For real. God, ayoko na magsalita. It's gonna be so crazy when he comes out. He's gonna come out. I'm sure. 100%, bro. Maybe not this month, maybe next month, maybe in 3 months time, but then mag-iingay siya sobra, man. Mas magiging matunog pa siya sa presidente when he comes out. For me. It's gonna be crazy. Anyway, salute pa rin sa'yo, FLM. You know, may mga nagawa ka mali sa tingin ko, sa tingin ng batas. Pero para sa akin, syempre, hindi naman kita kilala ng ganong kalalim. I don't know. Walang tunay na patunay kung talagang ganon kang kawalang yan. So, you know. Baliw ka ba? Noong 2021 nga, pinupuri kita. 2020, binanatan ako ni Makagago. Hindi nga ako si Food Genius. Wala akong oras na gumawa ng ganyan. Ano ka ba naman, Norman Gusgusin? Sabi, di ba naglabas ang Supreme Court, kinontempt ako, in contempt, pinagmulta ako ng Korte Suprema. Aba, nagsakayan agad itong mga lintik na ito. Lalo na yung uhuging vlogger na nag-endorso ng peking abogado at peking lawyer na puganting kriminal na para makapambudol ng mga OFW. Aba, nagbunyi agad. Sabi, the power of attorney, Kwanson. Mga ganun-ganun pa to si uhuging vlogger na Makagago. Unggoy, September pa lang nagdesisyon na ang Korte Suprema. Kahapon lang nila ipinablish nung 19 lang.
Norman Gusgusin, tigilan mo na kasing palakasin yan loob mo. Wasak na wasak ka na, hindi ka makakaisa. Ubus na ubus ka dito. Nako naman, dahil yan kay Atty. Guanzon at sa mga kahombre ko, oo, kaya ka nalabasan ng ganyang resolution. At paulit-ulit mo itong sinasabi. Pinagmamalaki mo makagago na malakas kayo sa Paranaque, politiko yung binan, ba? Ano, abay kapitan lang ang tinakbo eh. Si Hal lang yata o kapitan ang tinakbo, yung talunan pa eh, pinagmamayabang mo agad na makapangyarihan. May tanga itong introtot na uhugin na ito. Tumakbo lang na konsyal at kita eh, pinagmamalaki mo agad na makapangyarihan at kayang-kaya niya kamo ang Paranaque. Aba, ako nga, senador ang tinakbuhan ko, talunan din ako, pero hindi ko pinagmalaki yun. Tapos ikaw tignan mo nga naman itong lakaw na uhuging vlogger na ito. Tinakot mo pa ako sa isang talunang konsihal o talunang kapitan. Walang iya ito. Hanggang Di parang inamin na rin pala ni Culaong natakot siya dun sa biyanan ni MG. at wala kang patunay na napapakita, walang maniniwala sa'yo. Kasi sa totoo lang, bakit ko naman iyayabang yan, Norman Gusgusin, ha? Proud ako, syempre, sa aking pamilya, sa pamilya ng aking misis, sa biyenan ko. Kaso Norman Gusgusin, alam mo yon man. Ano bang akala mo sa akin, ha? Very talkative person na pinapangalandakan ko ang personal life ko. Hindi ako gano'n, Norman Gusgusin. At kung totoo man yan, sinasabi mo na yan, dapat mo yan patunayan. Kasi kung hindi, dagdag kaso yan sa'yo. Oo. Oh. Kasinungalingan na naman kasi yan. Pakinggan nun natin ang kwento ni Pastor Norman, mga kahombre ko. Sa kulungan, pagpasok mo, iba ang batas doon. Walang matigas doon. Sisitsitang ka ng mga preso doon. Psst, ganon. Ngunit ipinakita ng Diyos yung pag-aalaga at pagmamahal niya sa akin. Akalain niyo po na ginawa niya akong gobernador ng kulungan. Anong ginawa kang gobernador sa kulungan? Kahit ba naman Diyos na ang binabanggit mo, nagsisinungaling ka pa rin hinayupak ka? Talagang dadagukin kang hinayupak ka, no? Tingnan nyo naman, mga kahombre ko, ang sinabi ng mga kakosa niya na na-interview ko. So, hindi siya gobernador, tama? So, ewan ko, anong klaseng gobernador siya. Ngayon ko lang narinig yung gano'n eh. Sa kulungan kasi, mayores lang ang ano doon eh. Yung gobernador, ewan ko, ulit yung gobernador na yun eh. Imagine mo yun, Norman Gusgusin. Kosa, sinasabi, hindi raw ako kosa eh. Hindi raw ako kosa. Ang unang-una, gusto ko sabihin sa iyong mga kongka, si Francis Leo Marcos ay pinuto namin bilang governor, ha? Tandaan mo yan, ha? Kung hindi yan Sputnik, bakit pinuto namin, pinuto na upangat namin para maging governor yan? Ayun. Ha? Nagigigil ako sa iyo eh. Tapos yung pala, mga kahombre ko, after one day, ganito na po ang nangyari. Wala akong pakialam sa'yo. Ha? Tangina mo, ginawa mo akong timawa doon. Ha? Umakyat ka sa TikTok ko, tapos sasabihin, di ba? Sputnik ba ako, Kosa? Sputnik. Suputnik ka. Suputnik ka. Kosa, sabi kasi ni Makagago, Suputnik daw tayo. Suputnik daw tayo. Suputnik ka. Suputnik ka. Norman, Diyos ko, kahit ba naman sa mata ng Diyos nagsisinungaling ka, wala ka na talagang pag-asa. Sasabihin ko na lahat ng totoo. Pinagmamalaki ho ni Makagago na hawak daw nila sa leeg yung mga prosecutor dito. Kaya kayang-kaya daw niyo ho akong pa-issuehan ng warrant sapagkat politician daw ho ang kanyang mga binan. Pinagyayabang niya yan. Sa una pa lang, pinagyayabang na niya yan. Oo. So, kung ako nagkakamali, October 9 sa video niya at saka October 10. Nung tinitira niya ako. Pero nangyari ho, deleted yung video. Oo. Siyempre, pero may record kami. So, Parang wala namang binubura si MG. yun ang pinagyayabang niya. Siyempre naman, natatakot naman ako dahil politician daw yung kanyang binan na pinagmamalaki niya. Siyempre ako'y nagtanong-tanong, abay, tumakbo nga naman po talagang kapitan. Yun lang ay talunan. Oo. Talunan lang. Oo. Tumakbo naman kapitan.
talunan. Oo, yun ang pangyayari doon. Saan ko yan sinabi, Aber? Kaso ka na naman ngayon, oo. Mga ka-hombre ko naman. Ulitin nga natin. Kanya raw ang Paranaque. Niya na siguro yun. Oh, hindi, dinilit niya yung video niya ng October 9 at saka October 10 eh. Oh, sinabi niya yun noong pa. Hindi mo ako kaya pag pinakasuhan kita. Sabi niya, pag kinasuhan kita, sisiguraduhin ko mawawaran ka. Hawak ng pinangko na politician. Ang mga piskal sa Paranaque, ganun kayabang ang hindrotot na yan. Kaya, Oo. Oo. kupil na kupil. Talaga sinabi niya, narinig ko eh. Ako testigo eh, narinig ko eh. Sinabi niya yun eh. Totoo, narinig ko, sinabi niya. Politician daw, ang kaya, syempre, tayo natakot. Politiko eh, natakot tuloy tayo. Syempre. Ngayon, syempre, pinagtanong natin, nagpa-verify tayo kung ano nga yung pamilya niya. Yun naman palang biyanan niya. Totoo naman, tumakbo naman palang kapitan. Yun nga lang, talunan. Paano mo naiisip yung mga ganyang bagay, Norman? Ano ka ba naman? Kung meron akong nasabi niyan, bibigyan kita ng 1,000,000 pisong cash. Ngayon na, kung meron akong sinabi niyan. Ala nga akong alam na nasabi yan. Napanood ko lahat ng video ni MG. Nung ako sumusunod na kay MG, bago magsalita si Kuya The Kings, nakakapanood na ako, bumabalik-balik ako. Kaya nga napanood ko yan, yung tungkol doon sa mga nakasama sa kulungan, mga naging asawa ni Casper, si Igme, yung unang-una na pag-vlog ni MG, napanood ko pero wala akong matandaan na sinabi ni MG na, kulang di mo ko kaya. Hawak namin ng prosecutor. Wala. Eto, tingin ko, nagtatanim lang si Kulaong ng ganyang issue para sirain si MG dun sa mga prosecutor. Ilabas mo nga, Norman. Ilabas mo nga yung sinabi ko na yan. Promise, man, bibigyan kita ng 1,000,000 na cash. Napakasinungaling mo talaga, man. Diyos ko, Norman. Nasa public ka. Everything is published. Ang dami kong viewers. Sa tingin mo, makakalusot yan sa kanila? Norman. Sige lang, dagdagan mo lang ang mga kaso mo, ha? Oh, hindi, dinilit niya yung video niya ng October 9 at saka October 10 eh. Ngunit ako ho'y nagtataka. Kasi ang pinakauna kong upload laban kay Norman Gusgusin ay nung October 9. Kung saan ang aking content ay Francis Leo Marcos, hinahamon kita, mga kahombre ko. Ayan ang content ko, di ba? So ngayon, yung pangalawa kong content ay Francis Leo Marcos, sumagot na. Tama? Oh, hindi, dinilit niya yung video niya ng October 9 at saka October 10 eh. So dito, makikita ho natin na napakalayo ng argumentong pinagsasasabi niya kahit i-play nyo pa ho itong dalawang video na ito para makita nyo, di ba? Kasi galing sa bunganga niya na October 9 and 10, ayan. I-play nyo ho yung mga video na yan and hanapin nyo dyan kung saan ko sinabi yung mga salita na yan. Di ba? Kasi yan yung sinabi niya, huwag niyong kakalimutan, ha? Kapag meron kayo nakita, talagang magbibigay ako 1,000,000 kay Norman Gusgusin. Oo! Napakasinungaling mong talaga, Norman! Norman Gusgusin. Sa takbo ng aking YouTube channel, hindi ako nagbubura. Kita mo naman. Diyos ko naman, huwag mo naman lokohin ang sarili mo. Alam yan ang mga kahombre ko. So yun lang, mga kahombre ko. Ano ho kaya ang ugali ni Norman Gusgusin? Sige nga, kayo nga ho ang magsabi sa akin. Kasi talagang litong-lito na rin ako. No? Wala! Good fucking vibes. Mga putang ina. Ano naman si Luhan to. si Nico David. Ala talaga durog na durog si Kulaong dito. Kawawang kawawa. Ginawa talaga malabasahan si Kulaong. Glenn Magramo, nakahabol, present, watching from Dubai. Hello po. Golden Takure, hindi niya kasi naunawaan yun, na guilty siya at pinagmulta kasi pinaglaruan niya talaga ang 2025 election at pinabala. Nag-aksaya pa ng buwis ng bayan, tapos tatakbo pa ulit Kulaong sa San Lazaro, pwede. Bet ko hindi talaga yung tatakbo as senator kasi kakalkalin talaga buhay niya, Miss Bulabog. Tama po.
Okay, Pink Butterfly, pag naging senador yan, pwede na ipanganak ng 2 beses at 2 rin ang birth certificate. At kapag ikay nagkakaso, kunwari, kung magkakaso ka, Pink Butterfly, palit ka pangalan, pwede. Ate Glenn, ayan, yehey, nabot ko live nyo. Ayun, salamat naman, ano. Nakarating ka pa. Okay, Tinker, proud siya na Francis Lea Marcos name niya sa Comelec. Dati nga si Ralph Recto as Ralph Vilma Santos Recto, pangalan noon. Okay. Dati pala pwede yun. Golden Takore, Miss Bulabog, tatakbo yan hindi para manalo upang makakolekta lang na ambagan para sa campaign funds niya galing sa mga utu-utong OFW. Tama.